Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nag-aayos si Marthena sa silid nila ni Cynthia sa beach house nang maabutan siya nito roon. Bakit hindi mo sinabing ikakasal ka na? Namimilog ang mga mata na tanong nito sa kanya. Sinabi na niya rito kanina na nasa kusina ito na sasama siya kina Adriel at Krisha. Gusto ng una na mamasyal sila. Ihahatid daw muna nito sa bahay ang bata bago sila tutuloy sa lakad nila. Niyaya niya si Cynthia pero tumanggi ito. Gusto raw nitong manatili sa beach house kasama si Jude. Nagbago ng isip ko, Cynthia, aniya sa mababang tinig. Sasabihin ko na dapat na ikakasal na ako. Pero ewan ko ba kung bakit hindi ko iyon nasabi. Ano nagpabago ng isip mo? Inilapat niya sa tapat ng puso niya ang kamay niya. Pumalatak ito. Gusto ko siyang makasama. Kung hindi na talaga pwede ang habang buhay, kahit ang mga natitirang araw na lang natin dito, I realized na pinaniwala ko lang ang sarili ko na hindi ko na siya mahal at si Jobert na ang nasa puso ko. Pero ang totoo, mahal ko pa rin siya at hindi kailanman nagbagong damdamin ko sa kanya, Cynthia. Napangiwi ito. Komplikasyon ang tawag dyan. Paano si Jobert? Ang papa mo, si Mayor Alcantara at ang... Hindi ko alam. At hindi ko gustong isipin, Cynthia. Putol niya sa sinasabi nito. Tapusin na lang muna natin ang natitirang mga araw ng bakasyon natin dito. Saka ko naiisipin ang lahat kapag aalis na tayo. All I want now is to be with him. Bumuntong hininga ito. Masama ba akong babae dahil doon, friend? Tanong niya rito habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Ayokong saktan si Jobert at ayokong suwayin si Papa. Pero hindi ko pa rin masupil ang damdamin ko. Agad niyang pinahid ang mga luha na pumatak sa kanyang mga pisngi. Paano si Mayor? Hindi ko alam. Bahala na. Bumuntong hininga ito. Umisot ito sa tabi niya at hinagod-hagod ang likod niya. Nandito lang ako sa tabi mo, Athen. Ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Tumango siya at niyakap ito. Maya-maya pa ay kumakatok na si Adriel sa pinto nila para sunduin siya. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay binitbit na niya ang kanyang bag. Pinagbuksan niya si Adriel ng pinto. Ready? Nakangiting tanong nito. Titig na titig sa mga mata niya. Tumango siya. Sumilip ito sa silid. Ayaw mo talagang sumama sa amin? Nakangiting tanong nito kay Cynthia. Mas gusto ko magpahinga buong araw. Nakangiti ring sagot nito. Okay, anito. At kinabig ng pinto pasara na makalabas na siya ng silid. Hinawakan nitong isang kamay niya at iginiya siya pababa ng hagdan. Nasa gitna na sila ng hagdan nang tumigil ito tumingin sa kanya. The next thing she knew, he had her pinned down on the handrail and he was kissing her on the lips. I missed you, bulong nito sa tapat ng tenga niya at saka ulit siya siniel ng halik sa mga labi. At mula sa mga labi ay dinampian nito ng halik ang tungkil ng kanyang ilong. Pataas sa noo niya hanggang sa tuktok ng ulo niya. Same shampoo, komento nito, saka siya hinagkan sa buhok. You too, sabi naman niya habang nakatikit sa baba nito ang ulo niya. Same cologne, natawa ito na magaan. Gumwapo lang ako, pero ako pa rin to. Ang yabang mo pa rin, Adriel, natawang kinurot niya ito sa tagiliran. And you still sting like a scorpion. Itinaas pa nitong kamay niya na ginamit niyang pangkurot dito. Hindi ka pa rin nagpapahaba ng kuko? Sisimulan ko bukas para sa balat mo na kukurutin ko. Ginulo nito ang buhok niya. Nagkatawanan sila. Hindi nga nagbago sa Adriel. Ang mga kilos nito ay tulad pa rin noon. Ang pintig kaya ng puso nito ay hindi rin nagbago. Pero nagbago man iyon o hindi, hindi na mahalaga. Hindi na madudugtungan ang relasyon nila. Ayaw sa kanya ng ama nito. Tandang-tanda pa niya ang eksena 5 taon na nakalilipas.
Nagtatakang napatingin si Marthena sa kotseng pumarada sa tapat niya. Nasa tapat siya ng exit ng universidad at hinihintay ang kaibigan niyang si Juvie. Magkasama sila nito sa apartment at dahil may kotse ito, ay madalas siyang isinasabay nito kapag hindi siya naihahatid ni Adriel sa eskwelahan. Umuwi ng maagang nobyo niya dahil nilalagnat daw si Krisha. Sasama sana siya rito pero hindi ito pumayag. Simula na kasi ng final exams nila bukas at ang gusto nito ay umuwi na siya para makapagpahinga na. Mag-aaral daw sila hanggang madaling araw kaya huwag daw siyang magpagod. Pupuntahan daw siya nito sa bahay at sabay silang mag-aaral. Routine na nila iyon tuwing may major exams. Natigilan siya na makita niyang pamilyar na sasakyan. Isa iyon sa mga sasakyan sa garahe ni na Adriel. Ilang beses na siya nitong isinama sa bahay ng mga ito kaya natatandaan niya ang kotse. Hindi na siya nagulat na makilala niya ang bumaba mula sa tinted na salamin sa backseat. Si Attorney Anacito Alcantara, ang ama ni Adriel. Hindi man ito lantara nagpapakita ng disgusto sa kanya, ay nararamdaman niyang hindi siya nito gusto sa anak nito. Kinakabahang napalunok siya. "Good evening ho, Tito Anacito," bati niya rito. Alanganin ang kanyang ngiti. Tumango ito. Nakangiti ito pero kulang ng emosyon. Ganoon parating tugon nito sa pagbati niya. Sa ilang pagkakataong dinala siya ni Adriel sa bahay ng mga ito at nagpang-abot sila ng abogada. Kumilos ito at binuksan ang isang pinto sa backseat. "Pumasok ka, iha. Let's dine together. May importante akong sasabihin sa'yo," anito. Nagtataka man ay tumalima siya. Maingat siyang umupo sa tabi nito. Agad nitong isinara ang pinto at inutusan nito ang driver na dalhin sila sa isang kilalang restaurant. Pilit niyang ipinanatag ang sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit ibang pakiramdam niya ng gabing iyon. Parang may hindi magandang mangyayari. Ipinilig niyang ulo para iwaglit ang nararamdaman niyang iyon. Napapidlag siya sa message alert tone ng cellphone niya. Kinapa niya iyon sa kanyang bulsa. Si Juvie ang nag-text. Itinatanong nito kung nasaan na siya. Nag-text back siya para sabihin ditong huwag na siyang hintayin nito dahil may importante siyang pupuntahan. Habang tumatagal ang biyahe nila, lalo siyang kinakabahan. Idagdag pang nakakabingi ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Gustong-gusto na niyang sabihin sa driver na mag-music nang sa ganoon ay maibsan ang tensyon na nararamdaman niya. Ano kayang importanteng sasabihin sa kanya ni Attorney Alcantara? Sa sulok ng mga mata niya, nakita niya nakatutok lang sa daan sa unahan nila ang tingin nito. Pasimple sinulya pa niya ito. Formal na formal ang anyo nito. Hanggang ngayon ay niisip niya kung bakit contrasting ang rehistro ng mukha ng mag-ama. Mabagsik ang anyo nito, samantalang si Adriel ay maamong anyo. Ang ilong at noo lamang ng alkalde ang nakuha ni Adriel. Napapitlag na naman siya nang tumunog ang cellphone niya. Tumatawag si Adriel. Napalunok na tumingin siya sa ama nito. Gusto namang tumingin din ito sa kanya. Tila nahulaan na nito kung sino ang caller niya base sa reaksyon niya. Hindi niya kailangan malaman na kasama kita. Pantay na sabi nito sa seryosong anyo. Wala sa loob na tumango siya. Sinagot niya ang tawag. "Pauwi ka na ba, baby?" Malambing na tanong ni Adriel sa kanya. Kapag kuwan, inarinig niya ang tunog ng halik nito sa mouthpiece. "I miss you already." Napatingin siya. Paano ba niya hindi mamahalin ang sobra ang nobyo niyang ito? "Later pa. Kakain muna ako bago umuwi. Gusto mong samahan kitang kumain?" Napalunok siya. Hindi sinasadyang napatingin siya sa katabi niya na nagpapanggap na hindi nakikinig. Pero sigurado siyang matama nakikinig ito sa pinag-uusapan nila ni Adriel. "No, Adriel, matatagalan pa ako kung hihintayin kita. Uuwi rin agad ako pagkatapos kong kumain." "Where? Sa fast food na lang siguro." "Okay. Kumusta si Krisha? Nakatulog na? Sinat lang pala. Nagpapanik na si Yaya." Humikab ito. Pati hikab nito, inaaaliw siyang pakinggan. Mas nagiging maamong anyo nito kapag inaantok, lalo na kapag tulog. Ilang beses na ba itong nakatulog sa tabi niya at walang sawang pinagmasdan niya mukha nito. Napangiti siya. Maraming beses na mula na maging magkaibigan sila hanggang sa naging nobyo niya ito. "Inaantok ka na yata." "A little."
Pupuntahan kita mamaya, baby. Magpahinga ka na lang kaya. Promise, magre-review ako. Hindi ako matutulog, kaya hindi mo ko kailangan bantayan. Napangiti siya. Bukod kasi sa pagiging boyfriend, ay tagagising din ang papel nito sa buhay niya kapag ganoong linggo na major exams nila. Madalas ay tinutulungan niya ang pag-review. Matyaga ito sa pagising sa kanya. Kung hindi siya nito susubuan ng mansanas, ay ipagtitimpla siya nito ng kape para mawala ang antok niya. Kaya ang matataas niyang score sa exam ay utang niya rito. Pupuntahan kita, pag-uulit nito. Alam niyang hindi ito naniniwala na hindi siya makakatulog. Alam nitong madikit lang ang likod niya sa kama ay tulog agad siya. Magpapahinga lang ako ng 1 oras, okay? Dadalhin ko lahat ng review materials natin. Sabi nito, pumayag na lamang siya para matapos ng usapan. Pakiramdam kasi niya ay nasa kanyang buong atensyon ng katabi niya kahit hindi ito umiimik. Okay, kumain ka ng marami, baby. Okay, I love you. Napalunok siya bago niya nagawang sumagot na pabulong. I love you too. Nag-iwan na naman ito sa kanya na matunog na halik bago nito tinapos ang tawag. Hindi niya napigilang mapangiti. Maingat niyang ibinalik ang cellphone sa kanyang bulsa. Maya-maya pa ay ipinarada na ng driver ng kotse sa parking lot ng restaurant na sadya nila. Bumaba ang driver at ipinagbukas ito ng pintong abogado. Pagkababa ng abogado, ilumigid ito at binuksan din ang pinto sa gawin niya. Nginitian niya ito. Let's go, iha. Kasuwal na sabi ng abogado. Sumunod siya rito na pumasok ito sa restaurant. Sunod-sunod ang paghugot niya ng malalim na hininga habang naglalakad siya. Pinilit nito pumuwesto sa isang mesa na nasa sulok. Maingat siyang umupo sa kaibayo nito. Parang tinatambol ang dibdib niya sa kaba. Nang lumapit ang waiter para iabot sa kanila ang menu list at kuhanin ang order nila ay nagsalita ito. Ang paborito ko, make it two, sabi nito sa waiter. Nakangiting tumango ang waiter at iniwanan sila. Tahimik na tahimik pa rin ito. Nang dumating ang orders nila, ay saka lamang ito nagsimula magsalita. Puro tungkol kay Adriel ang sinasabi nito. Matalino raw si Adriel, mabait, pusilak ang puso, at marami pa itong sinabi magandang katangian na alam na niya. Mataas daw ang pangarap nito para kay Adriel. Humaba ng humaba mga sinasabi nito habang kumakain sila. Nang matapos na sila sa pagkain, ay siya naman ang tinanong nito ng mga pangarap niya at plano niya pagkatapos ng graduation. Pinakinggan din siya nito. Tapos na siyang kumain nang sabihin nitong isang bagay na nagpakunot ng noon niya. Plano raw ni Adriel na mag-aral ng law sa ibang bansa. Walang nababanggit sa kanya ang nobyo niya tungkol doon. Ang alam niya ay passion nito ang pagtuturo, kaya nga tulad niya ay future teacher din ito. He's leaving after graduation. Pagkumpirma nito nang manahimik siya, hindi napigilan ang sarili niyang sumagot. Wala naman ho siya nababanggit na aalis siya. Aalis siya, Marthena, at walang anuman o sino man ang makakapigil sa nakatakda niyang pag-alis, mariing sabi niya rito. Napatitig siya rito, nakatiim ang mga bagang nito at kung may anong damdamin siyang nabasa sa mga mata nito na hindi niya matukoy kung ano. Kahit ikaw pa, ang pantay nitong idinugtong na nagdulot sa kanya ng isang realisasyon. Hindi si Adriel ang may gustong umalis ng bansa kung hindi ito mismo. May kutob siyang hindi pa alam na nobyo niya ang plano nito. Nabanggit sa kanya ni Adriel na political science ang gusto ng ama nitong kurso para dito, para naninindigan ng unang ninapiling kurso. Iyon ang dahilan kaya nag-drop out ito sa university sa Maynila at sa Palawan na lamang itunuloy ang pag-aaral. Kaya niya ito nakilala at naging magkaklase sila. Kayo ang may gustong umalis siya, mahinang sambit niya, para nahuhulaan na niya ang talagang pakay nito kung bakit siya kinakausap nito ngayon. Inignora niya ang bumabangong sakit sa dibdib niya. Ngayon niya lubos na naiintindihan ang malambig na trato nito sa kanya mula pa noong unang gabing pinakilala siya dito kay Adriel. Nag-iisang anak ko na lang si Adriel ngayon, Marthena. He's my only heir. Gagawin kong lahat para sumunod siya sa yapa ko. Isang araw, hahawakan ko ang bayang ito. Iyon din ang gusto kong landa sa tahaki niya bilang tagapagmana ko. Mapait siyang napalunok. Nagsimulang mamuo ang luha sa sulok ng mga mata niya. Nabanggit sa kanya ni Adriel ang planong pagpasok ng ama nito sa politika. Walang interes sa politika si Adriel, Tito Anacito. Hindi niyo siya. Nasabi ko na kanina, Marthena. Walang sino man
ang maaring humadlang sa pangarap ko para kay Adriel. Alam kong hindi kita kakampi sa bagay na ito, kaya nga kinakausap kita ngayon. Sumandal ito sa backrest ng kinaupuan at hinagod ng tingin ang buong mukha niya. Maya-maya ay bumuntong hininga ito. Naikwento sa akin ni Adriel kung gaano mo kamahal ang papa mo. Napaayos siya ng upo sa sinabi nito. Hindi niya gusto ang pagbanggit nito sa ama niya. Ngumiti ito na makahulugan. Tulad ko ay may mga pangarap din siya para sa'yo, diba? Alam ko rin na nagsisimula ng lumago ang negosyong pinasok niya at sinusubukan niyang gumawa ng pangalan sa business circle. Well, aaminin kong kaagad napansin ng mga kaibigan ko ang kakayahan ng papa mo. Yes, iha, ilan sa mga miyembro ng business club ay mga kaibigan ko. I'm telling you, Marthena, kung hindi mo ko tutulungan, mapipilitan akong gumawa ng paraan. Ibabalik kong ama mo sa pagtitinda ng isda sa pantalan. Napasinghap siya sa implikasyon ng sinabi nito. Hindi tamang idamay nito ang napakabuti niyang ama na isasakripisyo ang lahat. Masuportahan lamang ang mga pangarap niya. Pawis at dugo ang pinuhunan nito para maitayong overview designs. Itanayo nito ang maliit nila negosyong iyon 2 taon na lumipas. Bags, footwears, fashion accessories at summer clothings na sila mag-ama mismo ang nagdisenyo ng pangunahing produkto nila. Naging paborito silang puntahan ng mga turista kaya mabilis na nakilala mga likha nila. Sa kasalukuyan ay pinag-iisipan na ng ama niya ang pag-e-export. Guguho ang magandang bukas na nakikinita ng papa niya sa hinaharap kapag hindi niya ginawa ang gusto ni Attorney Alcantara. Sisirain nito ang papa niya. Naniniwala siyang gagawin nito ang sinasabi. Sapat ang koneksyon nito at kapangyarihang dala ng salapi. Marahil, inaikwento rito ni Adriel isusuko niya ang kahit ano para sa ama niya. Alam nitong kahinaan niya, kaya ginagamit ito iyon para mapasunod siya. Kailangan niya mamili, si Adriel o ang papa niya. Nag-uunahan na sa pagpatak ang mga luha niya ng mga sumunod na sandali. Lapis ang pagsisikip ng kanyang dibdib. Ano eksakto ang gusto niyong gawin ko para huwag niyo idamay si papa? Luha ang tanong niya. Sinulubo niya mga mata nito. Hindi siya makapaniwalang ito ang ama na napakabait niyang nobyo. Hindi lamang pala sa mukha magkaiba mga ito, pati sa pag-uugali. Hiwalayin mo si Adriel. Pagkumpirma nito sa kutob niyang talagang pakay nito sa kanya. Nagsunod-sunod ang paghikbi niya. Bibigyan kita ng sapat na panahon, Marthena. Hanggang sa gabi ng graduation niyo, pwede mo pa siyang makasama. Pagkatapos, gusto kong bumalik sa akin ang anak ko na wala ka na sa buhay niya. Malupit nitong dugtong. Tinutok niya ang bibig para pigilan ang tunog ng pagkagulhol niya. Tumayo na ito at lumigit sa kinaupuan niya. Ihahatid na kita, iha. Parang walang anuman nasabi nito at hinawakan ang bisig niya para alalayan siyang tumayo. Kaswal siyang pumiksi. Salamat na lang ho. Kaya ko umuwi mag-isa. Iyon lang. At mabilis siyang tumayo at iniwan ito roon. Hindi na niya pinansin ang ilang pamilyar na mukhang dinaanan niya. Mas binilisan pa niya ang mga hakbang niya. Pagkatapos ng gabing iyon, ipinilit niya magpanggap sa harap ni Adriel na okay ang lahat. Hindi niya gustong maapektuhan ang pag-aaral nito, lalo at final exams nila ng linggong iyon. Tuloy sila sa regular na review, pero kapag nakauwi na ito, ay ginugugol niya ang mga kasunod na oras sa pag-iyak. Ipinagpapasalamat niya bukod sa bumaba ang mga scores niya kumpara noong midterms ay wala nang mas malala pang idinulot ang pag-uusap nilang iyon ni Attorney Alcantara. Siguro nga, nasa panig niyang tadhana. Ilang araw bagong graduation nila ay binilita sa kanya ng papa niya na nalipat na sa pangalan nito ang malaking ektare ng lupain na minana nito sa lolo niya na ilang taon din itong ipinaglaban sa korte dahil sa hipag nito naghahabol ng karapatan. Lilipat na raw ng Bukidnon, ibabase nito roon ang overview designs. Mas malaki raw ang itatayo nitong pagawaan para masuportahan nila ang plano nitong pag-e-export ng produkto. Kaagad siyang sumang-ayon. Alam na niya kung paano niya tatapusin ang relasyon nila ni Adriel. Hindi na nito kailangan malaman kung nasaan siya pagkatapos. Kinakabahan si Marthena sa napipintong paghaharap nila ni Attorney Alcantara. Alam niyang ayaw pa rin ito sa kanya para sa anak nito. Ang tahimik mo, sabi ni Adriel. Hinagkan siya nito sa ulo. Nasa kanan siya nito at nasa kaliwa naman nito si Krisha na tulog na at nakaunan sa kandungan nito. Pinisil nitong kamay niyang hawak nito na hindi siya umimik.
Nalibang ako sa panonood ng mga streetlights, pagsisinungaling niya. Tumingin siya rito. Bumaba ang mukha nito at inangkin ang kanyang mga labi. Automatic kong pumikit siya at kinugo na masuyong halik nito. Pagkatapos maghiwalay ang kanilang mga labi, ay kinabig siya nito at isinandal sa dibdib nito. Pumikit siya, kahungkaga na sumasakop sa dibdib niya ng mga sandaling iyon. Kung dahil iyon sa nag-aalang sumagi sa isip niya o dahil sa 5 taong nakalipas na hindi niya ito nakasama ay hindi niya matiyak. Nakikita niya sa diwa niya ang nagsasalitang mukha ni na Adriel, Jobert ng papa niya at ni Mayor Alcantara. Napaiyak siya. Yun naman pala mga kafelisidad. Ang tatay pala ni Adriel ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Kaya lang, kaya ba makaharap ni Marthena si Attorney Alcantara? Kaya naman, abangan!